napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsisend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat
o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white coffee. White rose papaya, wow, white coffee. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Pilipinas ang ating oras, 10:08 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Happy Sunday po sa inyong lahat. Today is March 15, 2026. Kalagitnaan na po ng buwan ng Marso. Samahan niyo po kami para sa edisyon ng inyong panibagong edisyon ng inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Huntahan with your favorite besties. Ako po si Diyosa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang buwan ng Marso, medyo parang malamig. Oo nga, malamig-lamig na. Oo, ang daming nagtataka. Bakit daw ang lamig sa Pilipinas nitong mga nakaraang araw? Alam mo nga, Beshi, kanina nag-report si RH41 Romy Gonzalez mula From sa Baguio. di ba? Bumaba sa 9 degrees Celsius ang Yun ba yung temperatura sa Baguio. tipong kapag umiimik sila, umuusok-usok na ba? At alam mo ba, Beshi, nagpadala din siya ng litrato kanina mula Akala ko sa na pagkain. Benguet. Hindi, ng picture. Tapos doon, Beshi, makikita mo yung mga gulay. Yellow na. Binalot na ng yellow. May mga parang na frost na siya, na freeze na siya, frozen. Yes. Para bagang andun na si Elsa ng Arundel. Na para bang pwede na siyang pang iced coffee. Oh, wow! Legit, oo nga. ba? RHTV, baka po pwede nating Alam ko na, baka yung mga halo-halo. Hindi. Yung crushed ice. Hindi. As in, buong yellow. Totoo ba? Totoo. Sige, babalikan natin yan. Baka kinukuha pa nila. Kinukuha nila. Pakibuklat. Hinahalo kayo. Oo. Pakibuklat sa inyong mga folder dyan. Nag-report daw si Romy. Tingnan nga yan. Ito na. Ia-up ko sa kanila. Baka matakam ako sa iced coffee na. Pero, alam mo kahapon parang sobrang lamig. Ang lamig ng hampas ng hangin. Pero at the same time, mataas. Ay! Yan. I told ya. Uy, Beshi, para siyang cactus. Yan o, diba, Beshi? Tingnan mo. Anong uso? Ano yan? Yellow talaga? Yellow nga. Sobrang lamig nga, Tapos, Beshi. parang binalot yung mga grass ba yan? Halaman? Grass, gulay, gano'n. Okay.
Ayan, pwede na nga siyang pang ayun, ang lamig-lamig. Tapos binabanggit nga kanina ni Romy Gonzalez para sa mga kababayan natin na pupuntang Baguio, aakyat ng Baguio na magsuot nga raw ng mga makakapal na na damit. Kasi meron nga daw silang nakikita hanggang ngayon doon na mga naka-sleeveless, ganun. Siguro turista yon. Yung parang ninanamnam nila yung lamig hanggang sa kanilang kaibuturan. Kasi nga pagbalik nila dito sa Metro Manila, mainit na. Mainit na naman. Alam mo naman ang mga turista, hindi sila yung parang, hindi mo masasabi na local sila. Gusto nila talagang naiiba sila. Turistang-turista. Yes. Ayan. Thank you so much, TV Tech. Thank you po. Uy, pero masabi ko kahapon, alam mo kahit ang lamig ng hampas ng hangin, tirik na tirik ang araw. Oo nga. Alam mo yun doon sa may window, sa may bahay, talagang pumapasok ang araw. Yun nga sinasabi ko na parang kahapon na tirik talaga ang araw pero ang simoy ng hangin malamig. Alam mo, nabasa ko sa Facebook na para bang magpapasko ulit sa Pilipinas. May nabasa akong ganun. Todo scroll ako kahapon, alam mo naman. Sabado. Oo, scroll lang pag may time. Pero alam mo ba, Beshi, simula pa kaninang umaga, pinag-uusapan natin itong sakit sa ulo para sa mga ating jeepney drivers, tricycle drivers. Ito nga, hanggang sa ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng kahit papano'y taas pasahe at ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Alam mo yung kahit ang lamig-lamig ng panahon, umiinit talaga ang ulo ng ating mga kababayan diyan. Kaya nga po sa ngayon itong aming programa, ang Huntahan, dito po tayo mag-chillax naman muna tayo. Oo, samahan nyo kami hanggang alas 11 ng umaga kasi baka malay nyo, mabigyan ko kayo ng slice of cake. Wow! Baka yan later. Pero medyo ang init dito sa booth. Medyo mainit-init. Diba? Speaking of kainitan, alam mo, isa ding ginugunita natin ngayong buwan. Di ba napag-usapan natin na nitong nakalipas na 2 linggo ay Women's Month. Yeah. Ngayon, tukunan naman natin ng pansin, itong Fire Prevention Month naman. Alam mo, nagtanong-tanong kami. Tapos naghalukay-hubig kami sa website ng Bureau of Fire Protection. Yeah. Nagtanong sa kakilala ni Wina Pearl na bumbero, di ba? Para lamang mabigyan kayo ng kahit papaano, kaunting kaalaman for today's video. Alam mo naman ito, kahit paulit-ulit nating binabanggit sa era, kailangan pa rin nating malaman. Alam ko meron tayong infomercial. Oo, about dito sa pag-iwas sa sunog. Ika nga ng BFP, pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Di ba parang ganun yung kanilang tema na. Kaya naman, para sa mga nakikinig at nanonood po dyan, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa aming text line na 0919-2826-485. Pwede po kayo dyan mag-text. Ano po ba ang mga meron kayo sa inyong bahay para kung sakali man na magkaroon ng sunog, meron po kayong ang tawag nito, pang-apula, di ba, Beshi? May mga fire extinguisher po ba kayo dyan? Pero ba kayong fire exit? Oo, di ba? Importante po yan. Nagpulong-pulong ba kayo sa loob ng inyong mga tahanan? Para magkaroon kayo ng evacuation plan. Yes, mga ganon-ganon, di ba? Parang lang din yan yung paghahanda natin sa earthquake. Yes. Di ba? Dapat planado ng buong pamilya. At syempre, pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube Live. DZRH News Television. DZRH News yan. Pwede po kayo dyan magpadala ng inyong mga mensahe. Mag-comment at for sure po, babasahin namin yan bago mag-alas 11 ng umaga. Gusto ko yung meron kang tayo. Pero unahin ko na yung ating avid listener na si Miss Teresita Atkenza na palagi ang nakasubaybay sa ating program. Hindi lang sa programa natin, kundi sa lahat ng programa ng DZRH. Good morning po, Ma'am Teresita. Pero bago natin puntahan ang ating topic, dakuan natin muna, Beshi, ang mga pinakamalalaking balita na ating tinutukan dito sa DZRH para naman hindi tayo mahuli sa mga update at kaganapan sa buong Pilipinas. Ito na nga ang binabanggit namin kanina, posibleng umabot si higit 20 pesos ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes po yan, March 17. Ayon sa Oil Industry Sources, 20 pesos hanggang 22 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel habang
14 pesos hanggang 16 pesos naman na sa kada litro ng gasolina. Posible naman ang humigit kumulang 8 pesos na taas presyo sa kada litro naman ng kerosene. Ang pagtaya ng industry sources ay batay sa 5 araw na kalakalan sa world market na itinutulak pa rin ng gyera sa gitnang silangan. Samantala, bumagsak sa panibagong record low ang piso ng Pilipinas kontra US dollar sa gitna ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Nagsara ang palitan sa 59 pesos and 74 centavos kada isang dolyar mula po sa 59 pesos and 39 centavos noong Huwebes. Ito ang 2 beses na sumadsad sa historic low ang halaga ng Philippine peso sa loob lamang ng 1 linggo. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, walang polisiya ang Bangko Sentral para mapigilan ang pagbaba ng halaga ng piso. Pero una na pong sinabi ni BSP Governor Eli Ramolona Jr. na hindi nito nakikita nga abot sa 60 pesos ang palitan sa mga susunod na pagkakataon. Magsisimula ng mamahagi ang Department of Social Welfare and Development ng 5,000 pisong ayuda sa unang batch ng tricycle drivers sa Metro Manila. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan para sa nasa sektor ng transportasyon sa gitna pa rin nga po ng krisis sa mga produktong petrolyo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may 139,000 na drivers ng tukoy ang mga LGU na unang makatatanggap ng ayuda sa March 17. Paliwanag ng kalihim, matagal na kasing consolidated ang listahan ng mga lokal na pamahalaan kaya inuna ang tricycle drivers na mabigyan ng pera sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Samantala, isinasapinal na ng grupong Piston ang ikinakasang kilos protesta sa gitna na nagpapatuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sabi sa DZRH ni Piston National President Modi Floranda, iaanunsyo ng Transport Group ang kanilang strike bukas, araw po ng Lunes. Layon umano nito ang kalampagin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng executive order para suspendihin ang excise tax, isang prosesong mas mabilis kaysa sa paggawad sa kanya ng emergency power mula sa Kongreso. Kahit bago pa umano ang bakbakan sa gitnang silangan, 1,870 pesos na kita bawat araw umano ang nawawalang kita. Ito po ay sa mga tsoper at operators ng jeep na kumukonsumo ng 30 liters bawat araw. Sa iba pang mga balita, ipinroklama si Philip Conrad Doc Bong Acop bilang bagong kongresista ng 2nd distrito ng Antipolo City. Nakakuha si Doc Bong ng 60,051 votes sa isinagawang special election ng Commission on Elections. Natalo niya ang katunggaling sina Dandin Infante, Reden Liaga, Maria Trinidad Galang, Nathaniel Lubigas at Irvin Paulo Tapales. Si Philip Conrad Acop ay anak ng namayapang si Congressman Romeo Acop. Sa iba po nating balita, inaasahang sasagot na si Vice President Sara Duterte sa mga nakahablang impeachment complaints sa kanya. Ito ay sa Kamara de Representantes. Nakakda na kasi bukas, araw ng Lunes, March 16, ang deadline sa reply ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Committee on Justice, isa sa mga target na mga mambabatas ay ang mga mapiga ang Vice Presidente sa umano'y 50 million pesos na wealth gap sa kanyang state of assets, liabilities, and net worth. Nakadepende umano ang schedule ng hearing sa kung sasagot si VP Sara ng formal sa House Justice Panel. Samantala, sa panayam ng reporter sa Davao, iginiit ni Duterte na dapat lang maghintay ang mga kongresista. Pero umangal si VP Sara sa pagkwestiyon ng mga nasa Kamara sa pagpili niya sa kanyang mga abogado. Inilutang kasi ni Ridon ang umano'y conflict of interest sa mga legal counsel ni Duterte na sina dating Education Assistant Secretary Reynold Monsayak at dating DepEd spokesperson Michael Poa.
At yan po ang mga pinakamainit na balita at ang pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, dakuan natin na Beshi itong Fire Prevention Month. Pwede kayong mag-share ng mga tips ninyo, baka naman na makatulong sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam itong mga paulit-ulit na binabanggit ng Bureau of Fire Protection na para na rin po ito sa kaligtasan nating lahat. At kahit di na natin mapuntahan pa o hindi na natin pa hintayin ba Beshi yung parang magkaroon ng sunog. At alam mo nga Beshi, dito sa ating YouTube live, mabanggit ko lang ito kasi nag-comment si Sir Bentong. Sabi nga dito, sabi daw ng mga bombero ay learn or burn. Maglagay ng smoke detector sa labas ng mga kwarto at dapat may fire extinguisher sa may kusina. Tama yan, diba? sa may kusina nga. Kasi saan mo ba naman ilalagay? Actually, siguro yung mga bawat sulok na lang para sure, di ba? At syempre, Beshi, kung di ako nagkakamali, isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng sunog ay yung mga sumasabog na LPG tank, di ba? Tandaan mo yun, yung itong nakaraan lang. Nalimutan ko kung saang syudad, pero dito yun sa Metro Manila. Yung sumabog nga na super kalan. Diba? Ang lakas-lakas. Mamaya, Sige, mamaya dakuan natin yan, Beshi. Sa ating pagbabalik, wag niyo po kaming iwanan. Pilipinas ang ating oras. 10:22. Ang oras na yan ay hatid sa Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal. RHR 10:29 na po ng Sunday morning. Gaya ng ating nabanggit kanina, ngayong buwan nga po ng Marso ay ginugunita natin ang Fire Prevention Month. Alam ko kapag ano nito ano tawag doon, yung simula ng programa, kick-off. Yan. Kick-off ceremony ng mga fire station sa bawat lungsod, di ba? Para nagpapaingay sila ng kanilang fire truck. Fire alarm. Yes. Fire drill. Layunin nitong paalalahanan ang publiko patungkol sa kahalagahan nga po ng pag-iingat laban sa sunog, lalo na ngayong panahon ng tag-init, kung kailan mas tumataas ang insidente ng sunog sa iba't ibang lugar. Kaya naman dito po sa ating programa ngayon, pag-usapan natin ang ilang mahalagang kaalaman at syempre paalala na rin po upang maiwasan nga po ang sunog at mapanatiling ligtas ang ating mga tahanan at komunidad.
Puntahan muna natin, umpisahan natin kung paano nga ba maiwasan. Siyempre, doon muna tayo sa prevention. Kasi Mahirap na, diba, oo. prevention is better than cure. Oh, wow. So, yung may pag ano ka pa, yung pag, tawag May doon? pag-smirk. Yan. Yes. Naliliwa. Alam mo, parang lumilipad ang utak ko ngayong umaga eh. May tawag dun eh. Smirk ba talaga Smirk. yun? Yan. Smirk ba yan? Ay, hindi yan smirk. Hindi yan smirk. Pero tawag yun eh. Ano daw? Kuya Heto. Sige na, mamaya na natin isipin yan, Sige. Beshi. Paano nga ba maiwasan ang sunog sa loob ng bahay? Ito, pwede din itong ma-apply sa mga inyong establishmento, sa paaralan. Buildings, offices. Ayan. ganun. Siyempre, number 1, regular na suriin ang electrical wiring at appliances upang matiyak na maayos ang kanilang kondisyon. Hindi yung kapag nagkaroon na ng sunog, saka pa natin sabihin, dapat saka tayo magsisisi. Kaya pa pala nagkaroon tayo ng regular na pagsusuri ng ating mga electrical wiring. Malay mo, meron na dyan yung parang pa-short circuit na. Tapos meron na yung parang, alam mo yung konting higit na lang ay mapipigtal na. At prone din yan, partner, Beshi, sa kuryente. Makuryente ka, di ba? Oo, pagka tama. meron na siyang tawag nito, nabalatan na ng onte yung wire. Oo, parang diba? ano na, yung konting parang sinulid na. Oo. Parang ganun yung charger ko. At pangalawa nga dyan, sa dapat, paano nga ba natin maiiwasan ang sunog sa bahay o saan mga buildings or what? Iwasan po ang pag-overload ng extension cord o saksakan dahil maaari itong magdulot ng overheating. Yan, guilty as charged ako dito minsan, Diba? Beshi. At syempre yung mga tinatawag nating octopus wiring, Beshi. Oo. Dapat na iwasan natin yan kasi yan ang nakakapag-cause ng sunog. Tandang-tanda ko nung may nakausap tayo last year na isang fire officer from Quezon City, kung hindi ako nagkakamali. Alam mo yung mali daw yung ginagawa mong, yung extension na nga, sinaksaka mo pa ng isa Panibagong pang extension. Diba? Parang doble-doble, ano na yan. Tapos, punong-puno pa siya. Merong electric fan, merong charger. Tapos ng nagpainit ka cellphone. pa ng tubig, sinaksak mo pa doon. Mga ganun-ganun, di ba? Alam mo, ang aking rule, nagagamit din naman ako ng extension. Ang rule ko lang sa sarili ko, hindi ko siya pupunuin. Parang hindi naman isa lang, kasi hindi naman natin maiiwasan na kaya nga tayo ng-extension kasi Pero wait, Beshi. kailangan natin ng halimbawa hanggang 2 saksak. Yung extension mo naman ay from main main outlet naman, Oo. di ba? O yun, okay yun. Ang ano ko lang, di ba, bawa, meron siyang 3 saksak. Hanggang 2 lang doon gagamitin ko. May magtitira ko ng isa. Hindi ko lahat sabay-sabay na sasaksakan. At as a person na malayo naman sa main outlet, kaya ako'y gumagamit din ng extension wire. Pero yung nakasaksak lang naman doon ay ang aking pampalamig, electric fan. Ay, akala ko ice candy. Ice candy? Sasaksak mo? Huwag iwanang nakabukas ang kalan o lutuan, lalo na kung walang nagbabantay. Ayun. Lagi nating iisipin na i-off yan. Bawa may narinig tayo, may kumakatok, na garing ang telepono, i-off natin. Hindi yung pupunta natin ang telepono, mamaya nangadapa ka na dyan. Tapos may na-emergency ka, tapos naiwanan pa yung niluluto mo, ay di doble-doble na ikaw at ang bahay mo. At syempre, Beshi, ugaliin din natin na pagkatapos magluto, i-off talaga yan automatic. Kasi Oo, hindi yung mo naman mismong nagagamitin. Yung mismong LPG, di ba? Oo, yung tangke mismo. At speaking, sabi ni Ma'am Teresita Atienza, lagi kong sinisigurong nakapatay lahat ng mga gas stove o oven switch. Hindi ko na ma-off sa LPG tank. Iba na ang tank regulator ngayon. Ang hirap mag-on ulit pag na-off ko na. Okay. So, sinisiguro niyang naka-off ang stove or oven switch. Diba? Nakapatay ang mga gas. Tsaka careful tayo kasi minsan may singaw factor yun eh. Kaya kailangan talaga maamoy ka. Minsan maamoy mo na lang yan, Oo. Beshi, na parang amoy gas na yun. Parang, minsan din may tunog. Ayun, ganito yan, Beshi, o ganito yan.
Gusto ko meron tayo dito sound effect. Ganun yun eh. Ganun yung sound yan. Yun na nga po siguraduhin maayos ang paggamit ng LPG at regular na suriin kung may tagas ang tangke o hose. Kapag hindi tayo maalam, pwede naman tayong magpatulong. Bawa kapag papalit ka ng iyong LPG tank, doon sa mismong tagapalit, yung magpapalit, beshi. Sila diba? mismo na lang. Wag ka alam kong uso ngayon ang DIY, pero huwag mong i-DIY yung mga ganitong klaseng gawain. Lalo na kapag hindi ka naman talaga alam mo yung alam sa mga gantong bagay. Yes, that's right. At syempre, Beshi, dakuan naman natin tong fire safety tips ngayong tag-init. Oo, kahit medyo malamig, tag-init pa rin. Malapit na kasi, Beshi. Oo nga. Natapos na ang ating amihan season. Kasi nga, ayun nga, Beshi, sa pag-aaral, mas mataas ang panganib ng sunog tuwing tag-init dahil sa matinding init at tuyong kapaligiran. Diba? Minsan, yung mga grass fire, totoo dyan yan. nagsisimula, sobrang init talaga, Beshi. Ayun, siklab na yan kaagad. Kaugnay niyan, yung nga daw po mga tuyong dahon ng damo at basura ay madaling magliyab kapag may maliit na spark. May spark ang basura. Buti ba yung basura may spark? At alam mo ba, Beshi, may nag-comment dito sa ating Facebook Live, si Ken G. Sabi niya daw, ipwesto ang mga LPG tank sa well-ventilated na lugar. Yun. Yung sa may mga bintana, yung may nabubuksan, di ba kapag talaga sa kusina mo, yung lutuan mo, dapat meron nung kahit maliit man lamang na bintana. Bintana, oo. Dapat nasa parang open onte na makakahinga siya, ganun. Bawal siyang makulob. Sabi ni Noel Dorosa na nasa Australia ngayon, kung may panawagan siya, dapat lahat ng electrical wiring installation sa Pilipinas ngayon ay may karagdagang proteksyon ng residual current devices tulad daw po doon sa Australia para iwas sunog at ligtas buhay. Baka may nakikinig sa atin na fire officer o meron pong suggestion si Noel Dorosan. Baka lang po mapakinggan nyo. At syempre, Beshi, pangatlo natin, iwasan ang pagsusunog ng basura o tuyong damo sa bakuran o komunidad. Alam ko talaga bawal na talaga to eh. Diba kasi sa simpleng pagsusunog mo, mag-start ka ng maliit na sunog, pwedeng may mga madamay na dyan, Beshi. Diba? Doon na mag-start yan na hanggang sa lumaki na ang sunog. Sa probinsya, usong-uso to eh. Ano nga tawag dito? Pagkahapon. Pagsisiga. O yan, pagsisiga. Tama, diba? Tama ba yun? Oo, tapos, ayaw ko madadaanan nun kasi kapag nakadaan ka talaga nun, nawala na yung pabango mo. Dikit na sa damit mo, sa balat mo yung amoy. Nalusaw ka na. Sayang naman ang iyong pabangong in-spray sa buong katawan mo. Diba? At alam mo pa, Beshi, meron din dati bago tayo nagkaroon ng parang ordinansa na bawal lang magsunog ng mga plastic. Diba? Usong-uso yan sa probinsya na nagsusunog ng mga plastic. Diba? Ay, sobrang baho nun kapag plastic, diba? Lalo na kapag, awan ko yung iba, gulong. Parang... Yan, gulong. Bawal po yan. Ngayon, meron ng ordinansa na bawal na yan. Isumbong sa barangay. Isumbong kay Josa Cruzat. Sa barangay, kapitana ba ako? Ito pa isang safety tip ngayon tag-init. Panatilihing malinis ang paligid ng bahay upang hindi madaling kumalat ang apoy. Kung kalat-kalat, bawa, sunod-sunod dyan yung ang tawag, ano ba pwedeng pagdaanan ng apoy? Tela. Yan. Tela. Yung buong bahay mo, puro tela. Damit, yung mga damit kasi nakakalat, ganun. Kasi hindi ka nagtitiklop ng damit mo. Kaya kumalat ang apoy. Titiklopin natin at ilalagay sa loob ng closet. Ito na nga, ayan. Closet talaga. Closet. Parang ako doon. Pero ito na nga, Jurabox. Beshi. Paano pagka nandun na tayo sa point na may sunog na? Alamin natin yan later. Alamin natin later. Okay. Uy, baka naman yung iba dyan. Huwag na natin hintayin pa na umabot tayo sa ganitong punto. Yung mga nabanggit namin na pwede ninyong gawin para iwas sunog at saka itong safety tips ngayong tag-init. Kung kailan naman parang bumubulusok ang mga fire incident, ay baka naman masunod ninyo.
Sa ating pagbabalik, paano naman yung during? During yan, ano ba ang dapat nating gawin? Ang mga dapat nasa isip natin kapag hindi natin maiwasan na nagkaroon na nga tayo ng sunog, di ba? Oo, maliban sa pagsa-sign of the cross, ano pa kailangan Ano nating pa nga gawin? ba ang mga dapat nating gawin? Dapat ba natin itong sabuyin ng tubig? Mga ganon-ganon. Dapat ba tayong gumulong-gulong? Dapat ba tayong magpanik kapag meron na? Sa ating pagbabalik, Pilipinas ang ating oras, 20 minutes bago mag-11. DZRH number 1 na naman sa Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda. Meron na lamang tayong 12 minutes bago mag-11 ng umaga. Puntahan natin. Pinag-uusapan natin itong Fire Prevention Month. Nagbigay tayo ng tips kanina kung paano nga ba maiwasan ang sunog, lalo na ngayong tag-init. Ngayon naman na Beshi, napuntahan natin kung ano ba ang dapat na gawin during the fire. Yan. Siyempre, Beshi, unang-una na dyan, pagka ando na kayo sa senaryo talaga na may sunog, panatilihin po natin na tayo ay kalmado lang. Maging kalmado lang, makalma lang po tayo upang makapag-isip ng tamang gagawin, di ba? Alam mo, sa lahat na naman kasi ng emergency situation, saka yung mga hindi mo inaasahang pangyayari, calm. Yun yung kailangan lang talaga nating isa-isip. Makalma lang. Pero alam mo, kasi ako, hindi ko din masisisi yung iba na hindi nila, na nagpapanik sila. Kasi kung ako din naman natin nasa sitwasyon, baka, alam mo yun, kung hindi man ako magpanik, hindi man ako magsisisigaw, pero parang hindi na po, wala na pumapasok sa utak ko. Parang hindi na siya gagana. Oo, feeling ko, Beshi, dapat, aside sa magpanik tayo, mag-isip tayo ng way. Huwag magpanik? Oo. Di kung yun na, binabanggit mo siya kanina na pagka andun ka sa situation, tapos di mo maiwasan na magpanik ka talaga, mag-isip pa rin ng way, mag-focus, mag-isip talaga na, paano ba ako makakaalis dito sa ganitong sitwasyon? Alam mo, feeling ko, ang mga pumapasok, kapag nandiyan ka na sa sitwasyon mo, syempre, sarili mo, yung mga kamag-anak mo, si mama nasa taas, ganyan, mga syempre, ganyan. ang una mong gagawin, sisigaw ka na dyan, nasan kayo? Yung mga gamit sa bahay, yung mga importanteng papeles, kaya nga, mamaya, dakuan natin kung ano nga ba yung dapat gawin ng pamilya para naman kapag nasa ganyang sitwasyon, ay alam nyo na ang gagawin ninyo.
Pangalawa, sa dapat ninyong gawin na during the fire, abay kapag nakakalma ka na, agad na lumikas sa ligtas na lugar at tiyaking makalabas ang lahat ng miyembro ng pamilya. Dapat meron kayong code, mga ganyan. Morse code. Hindi ko alam. Syempre, Beshi, pangatlo dyan, i-alerto ang mga kapitbahay at tumawag agad sa mga otoridad o bumbero. Kaya ito yung lagi nating sinasabi na dapat alam ninyo may number, ang numero, kahit ang inyong barangay captain. Pero ngayon ang alam ko, pwede ka na mag-dial ng 911. Huwag nang bumalik. Ito ang sakit ng iba sa atin. My God, yung mga papeles ko, birth certificate, ganyan-ganyan, na dun pa. Huwag nang bumalik sa nasusunog na bahay. Kahit pa fire out na yan, huwag kang babalik kasi malay mo, may chance na mag-ano pa yan. Magliyab pa ulit. Or yung may mga debris na pwedeng gumuho. Yan, malaglagan ka pa. Hindi ka nga nasawi sa sunog. Nabagsakan ka kasi ng mga nasunog na gamit. Huwag nang bumalik sa nasusunog na bahay upang kumuha ng gamit dahil delikado ito. Alam ko naman kasi na during the, alam mo yung pag-apula ng apoy, nandiyan naman yung mga bumbero. Pero yung iba kasi talaga nakakalusot sa mga bumbero natin kahit anong pigil nila na wag po kayong bumalik, wag kayong bumalik. Ay yung iba talaga ay nakakalusot pa rin. Yun yung siguro na huwag na natin gagawin. At ito na nga, Beshi, dakuan na natin itong paghahanda ng pamilya sa emergency pagka merong emergency. Unang-una na po natin dyan, gumawa ng simpleng family fire escape plan. Ito yung binabanggit natin kanina, Beshi, na magkaroon tayo, magpulong-pulong. Yes. Mag-meeting ang family. Ano nga ba ang gagawin natin kapag nagkaroon ng sunog? Ito po ay para alam nating lahat o alam nyong lahat ang gagawin sa oras na magkaroon ng sunog. Ano ba ang dapat na pag-usapan dyan? Dapat matukoy natin kung ano ba yung pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng bahay. O, kung wala naman, dapat yun ang gawin ninyo. Dapat magkaroon kayo ng ligtas na daanan na palabas ng bahay o yung tinatawag natin na fire exit. Ayan, kapag nakalabas na kayo sa inyong bahay, dapat po meron kayong specific meeting place ng inyong family kapag nakalabas na nga ng bahay. Pwede ito ma-apply during earthquake. Kaya nga, itong family escape plan naman na to, dapat hindi lamang sa fire family escape plan in general kapag meron tayong hindi inaasahan na sakuna. Yan, like earthquake, fire, o sabihin na natin kapag sobrang lakas na bagyo, 'di ba? Kasi alam naman natin na dahil napipredict naman ng Pag-asa, na forecast nila kung sa ano bang galaw ng bagyo, iba pa rin talaga kahit meron tayong plano. Kahit for typhoon. Yes. Maghanda ng emergency kit at kung maaari, hindi dapat kung maaari, dapat talaga ay meron tayong fire extinguisher na madaling gamitin. Hindi lamang naka-display ang fire extinguisher, dapat alam kung paano gamitin. Alam mo, Beshi, sabi dito ni Ma'am Teresita at Yenza, tama daw, mas importante ang buhay kaysa sa ari-arian. Yun ang binabanggit natin kanina, Beshi, na huwag nang babalik pa pag ganyan na may sunog, kahit na fire out na. Diba? Kaya nga dapat meron tayong emergency family fire escape plan. Para kahit hindi man gamit ang babalikan mo, wala ka na talagang babalikan na kamag-anakan sa loob ng bahay. Kasi nga meron na kayong escape plan. Yung plano nyo ay nasunod naman sa kung ano talaga ang napag-usapan nyo. Di ba magandang merong ganun, Beshi? Kalimitan kasi alam mo sa mga napapakinggan natin mga balita kaya nasawi sa sunog, na-trap. Ayan. Kaya talaga dapat meron tayong escape plan. Yes. Lalo na yung mga bahay na ang daming palapag. 'Di ba? Ang hirap mag-isip ng escape plan dyan. Kaya dapat pag gagawa tayo ng bahay, nakaplano din yung ating exit plan. Diba? Sana madami kayong mga natutunan na sa ating mga natalakay ngayong araw. Of course, meron na naman tayong 5 minutes bago mag-11. Ang bilis ng oras, Beshi. Oo, batiin na natin yung mga naman tayo.
mga sumama sa ating huntahan ngayong araw. Ito mga nakasama natin sa YouTube, of course, kay Bentong, sabi niya, kalmado, pero kailangan mag-ingay para ma-warningan yung iba sa nangyayari. Oy! Dapat tayo kay Wina para makita sa TV. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Thank you so much po. Maraming salamat. Ang advance naman ito. Pero hindi, dapat makantahan ka sa programa mo. Dahil Thank you so dyan, much po. mag-OT si Wina. Mag-OT pala. Maraming Thank you so salamat much po. Kahit Thank you, Ma'am medyo- Milky, Sir Adniel. Kahit maunti Thank you tayo po. ngayong Sunday group. Syempre naman. Ano namang birthday wish ni Wina, Pearl? Kapayapaan. Ay, wow. Yan. Yung ayan, itigil na nating lahat ng alitan. Ayan. World peace. Money for us. Thank you so much po, Ma'am Thank Milky, you, Sir Adniel. guys. Thank you po. At syempre sa aking beshi, maraming salamat. Of course. Ano ba yan? Naiiyak naman ako. Maraming salamat po. Sa mga babati pa kay Wina Pearl, padiretso na lang dito ang regalo. Ako magre-receive. Babanggitin na lang po namin. maraming salamat po sa aking Sunday family, Sunday group. Thank you so much. Of course. Speaking of birthday, Beshi, alam ko madami din mga nag-celebrate ng kanilang birthday. Batiin ko na din itong aking pinsan. Pansin na bati. Kala ko sabihin mo, pansit na eh. Gutom na ako. Siyempre, babati ko niya, happy birthday si Sofia Dichosa na nandyan ngayon sa Davao City. Siya yung anak ng aking Uncle Victor na nandyan sa Davao City ngayon. Happy birthday, Sophie. Happy birthday po. And of course, babatiin ko lang din ang aking mga kamag-anakan nandyan sa Lucena City, si Mother Earth at ang aking mga kapatid na si Ate Apple, nandito ngayon sa Pilipinas, ang aking Ate Joy at ang aking kapatid na si Aubrey at ang aking mga pamangkin, Ellie Raprap, Atara, and of course, Arnie Colot. Happy birthday. Happy birthday. Kasi Happy babagtiin ko Sunday. din ng happy birthday si Ma'am Giselle Ricafort, RH15 Ayan. Giselle Ricafort, at syempre si Sir Raymond Dadpaas, Oo. RH28 Raymond Dadpaas. Of course, ang happy ating birthday po. Don Carlos. Yes, si Yan. Don Carlos. Happy birthday, Don. Konting trivia, magka-birthday si Min at si Oo Don. nga po, sa mga hindi po nakakaalam dyan, magka-birthday po kami ni Don Carlos. Nakakaloka, hindi na siya hindi na sa kanyang spotlight. Hindi sa akin, hindi lang ako ang bida sa araw na yan, Beshi. Dalawa kami. At dahil dyan, tapusin na natin ang ating wala ka na mabatiin family side. Ay, oo. Syempre, babatiin ko din ang aking mama at papa dyan sa Sorsogon. Nanonood sila, nakikinig ngayon. Mama Gina and Papa Edwin, hello, good morning, see you soon. At syempre, sa aking mga pamangkin at sa aking mga kapatid dyan, hello po, magandang umaga at ingat po kayong lahat. At syempre, batiin ko din na nasa labas ng aking sundo si Ken. Hello, wait lang. Oo. Huy, gusto ko sana sabihin kay Mama Gina mo, bakya naman po. Ano kayo tawag niya sa favorite ko? Alin? Ay, yung Happy Choco ba yan? Oh, Happy Choco at saka yung isa. Oo ma, yung Happy Choco daw. Opo, baka naman po. Kung wala kahit manina lang po. Happy Choco or yung Or yung asado pandesal. Yan, asado pandesal. At speaking of pandesal, Beshi, alam mo ba, binabanggit kanina na ang pandesal ay pwede ding tumaas ang presyo. Paano na ang asado pandesal sa Bicol? Wala na, Beshi, wala na. Ano ba yan? Tig-tres pa rin ba ang pandesal? Oo. Ano na? May tig-tres pa rin ba? May mga ganun? Meron pa rin namang 3 pesos na pandesal. Pero yun nga, binabanggit na posibleng tumaas din ang presyo. At aside sa tumaas ang presyo niya, liliit din siya, Beshi. Kasi nga, syempre, di ba, dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, ito na. Alam mo kasi kung ako ang tatanungin, gusto ko na lang na same yung quality. Tama ba? Hindi, same price tapos babaan ng quality. Yun din ang gusto ko. Same price, babaan ng Kanya-kanya naman tayo ng
gusto sa buhay. Anyway, dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na huntahan dito po sa inyong favorite Sunday morning habit, ang huntahan with your beshies. Ako po si Josa Cruzato. At ito naman po si Vino Pearl Hesoro. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo, same time, Pilipinas ang ating oras, 11 ng umaga. Number Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya.